Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 12, 2024, Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 1, verses 1 to 11. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesus Kristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sinisimulan po natin ngayong Lunes, ngayong linggong ito, ang pagbabasa natin at pagninilay sa sulat ni Apostol Santiago, isa sa mga apostol ni Kristo at naging unang obispo din sa Jerusalem. At sa kanya pong sulat ay palagi niyang inaanyayahan ang kanya pong mga tagapakinig na maging matatag at maayos ang kanila pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sabi nga ni Apostol ay palaging mamuhay tayo sa pananampalataya. No? Kung tayo man po ay mayroong kahilingan, ay lakipan natin ito ng pananalig, yung bang hindi natin pagdududahan yung atin pong hinihingi. Kaya nga, ang sabi rin po niya, tiyakin natin. Dapat sigurado din tayo sa kung ano talaga ang gusto natin na hingin sa Diyos. Kaysa yung pabago-bago o kaya hindi talaga malinaw, tapos nagtatampo tayo sa Diyos o pinanghihinaan tayo agad ng loob kapag hindi natin nakukuha yung ating pong hinihiling, na kung tutuusin ay hindi naman talaga tayo sigurado sa atin pong indinudulog sa Diyos. Kaya sabi niya, magpakatatag po tayo. No? Kung sakali may mga pinagdaraanan o kaya may mga pagsubok tayo na hinaharap, ay kailangan lang talaga natin mas maging marunong. No? Kaya nga yung isa sa mga biyaya na dapat nating hingin ay ang biyaya ng karunungan upang makita natin ang pagkilos ng Diyos sa kabila ng ating pong mga dinaranas. Totoo naman po, no, na ang mga pagsubok natin pong nalalampasan, ito ang mas nagpapatatag sa atin. Kung babalikan niyo po, no, yung mga naging karanasan natin, akala natin ay wala nang katapusan, akala natin wala nang sagot o hindi na matatapos, pero yung mga bagay na nalampasan na natin, kung babalikan mo, masasabi mo na kaya ka naging matatag ngayon, kaya ka naging matagumpay ngayon ay dahil sa mga pinagdaanan mo o naranasan mo na naging malinaw din naman para sa iyo. Kumbaga, naipagpapasalamat mo sa Diyos na naranasan mo iyon dahil ito rin yung nagdala sa iyo sa kung nasaan ka ngayon. Pero sana po, no, sa puntong ito, ikaw po ay nasa isang maayos na pamumuhay, mayroong kapayapaan, hindi man po kasing yaman ng iba, hindi man napakaraming
pera ang iyong hawak, pero masasabi mo na meron kang kapanatagan, meron kang kumbaga yung peace of mind na tinatawag. At handa ka na sa mga pagsubok pandarating ay makakaya mo din ito dahil alam mo at naniniwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.